Tahimik na lakas. Ang disiplina, focus at stoic mindset na magbabago ng buhay mo. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Hindi lang sa labas, kundi sa loob. Kung ikaw ay pagod na sa ingay ng mundo, sawang makompare ang sarili, at naghahanap ng direksyon, hindi validation, nasa tamang video ka. Welcome sa channel na ito. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe, mag-follow, at mag-like sa aking YouTube, TikTok at Facebook. Dito, hindi tayo naghahabol ng hype. Nagbubuo tayo ng sarili. Huminga ka muna at pakinggan mong mabuti. Ang taon ay hindi para sa palakpakan. Ang taon na ito ay hindi taon ng pagpapakita. Hindi ito taon ng pag-flex. Hindi ito taon ng patunayan ang sarili sa lahat. Ito ay taon ng pag-alis sa ingay. Sa totoo lang, maraming tao ang mukhang successful. Pero pag uwi nila, magulo ang isip. Walang direksyon. At takot mapag-isa. Bakit? Dahil sanay sila sa palakpakan. Kapag wala nang pumapalakpak, nawawala ang lakas. Kapag walang validation, nagdududa sa sarili. Pero ang tunay na lakas, hindi humihingi ng pansin. Sa taong ito, pipiliin mo ang paggawa kahit walang nakakaalam. Pagbuti kahit walang pumupuri. At pagbangon kahit walang sumusuporta. Ito ang simula ng tahimik na lakas. Ang laban sa distraction. Let's be honest. Hindi ka tamad. Hindi ka mahina. Distracted ka lang. Sa mundo ngayon, bawat notification ay humihila ng atensyon. Bawat opinyon ay nakakaapekto sa emosyon. Bawat trend ay gustong sundan. At kapag lahat pinansin mo, wala kang mabubuo. Ang focus ay hindi talent. Ito ay sakripisyo. Ibig sabihin, may mga bagay kang hindi papatulan. May mga taong hindi mo papansinin. May mga pagkakataong pipiliin mong manahimik. At sa taong ito, ang focus ay hindi lahat ay karapat-dapat sa oras ko. Kapag natutunan mong protektahan ang focus mo, doon magsisimulang gumalaw ang buhay mo. Walang taong nagtatagumpay dahil araw-araw siyang inspired. Nagtagumpay siya dahil gumalaw siya kahit ayaw niya. Paggising kahit antok. Paggawa kahit walang gana. Pagpapatuloy kahit walang resulta pa. Hindi ito exciting, hindi ito viral, pero ito ang nagbubuo ng karakter. Sa taong ito, tigilan mo ang tanong na, ano ang nararamdaman ko? Palitan mo ng, ano ang dapat kong gawin? Diyan nagbabago ang buhay. Ang stoic mindset ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging matatag. Ibig sabihin, hindi ka kontrolado ng galit. Hindi ka hinahatak ng takot. Hindi ka winawasak ng opinyon ng iba. Kapag may nangyari, humihinto ka. Nag-iisip, saka kumikilos. Hindi ka reactive. Intentional ka. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng iba, iisipin nila, mangyayari sa mundo. Pero kontrolado mo ang reaksyon mo, disiplina mo, direksyon mo, at iyon ay sapat na. Bakit kailangan mong manahimik? Hindi lahat ng plano ay kailangang i-share. Hindi lahat ng pangarap ay kailangang i-post. May mga taong hindi ka susuportahan, hindi ka maiintindihan, at hihilahin ka pababa kapag nakita nilang umaangat ka. Kaya minsan, ang katahimikan ay proteksyon.
Tahimik kang nag-aaral. Tahimik kang nag-iipon. Tahimik kang nagbabago. At balang araw, magtataka sila kung paano mo nagawa. Piliin ang laban. Hindi lahat ng tao ay dapat mong ipaglaban. Hindi lahat ng usapan ay dapat mong salihan. Ang enerhiya mo ay limitado kung saan mo ito ibinubuhos. Doon napupunta ang buhay mo. Sa taong ito, piliin ang katahimikan kaysa argumento. Piliin ang progreso kaysa patunayan. Piliin ang sarili kaysa approval. Hindi ito pagmamataas. Ito ay karunungan. Ang mental toughness ay manatiling kalmado kahit sinusubok. Mag-isip kahit emosyonal. Tumayo kahit walang kasama. Hindi ka na basta-basta natitinag. Hindi ka na madaling masira dahil alam mo kung sino ka at saan ka pupunta. Kung handa ka ng iwan ng ingay, piliin ang disiplina at buuin ang sarili mo ng tahimik, ang taong ito ay taon mo. Hindi para sa palakpakan. Hindi para sa validation, kundi para sa pagiging buo. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung may isang bahagi na tumama sa'yo, paki-like at i-share at mag-comment ng tahimik pero matatag. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa aking YouTube, TikTok at Facebook. Tandaan mo ito, ang tunay na lakas ay hindi maingay, pero kapag dumating, ramdam ng lahat.